kapurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, simula't wakas. Woo! Thank you, Lord. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang nagkakapagligtas, at pag-ibig ay wagas. Aming Diyos ay may buti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay tumitingin. Ay aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, ang simula't wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala nang makahihigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong lubod na iginawad. Mga pangangailangan ay iyong inilaan. Aming Amang sadyang mayaman, handaan katotohanan. Ay aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, na simula't wakas. Ika'y aming papupurihan, ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, na simula't wakas. Ikaw ay aming papupurihan, minsan pa. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, na simula't wakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, na simula't wakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, na simula't wakas, ang simula't wakas, na simula't wakas. Ikaw ang Diyos, ang simula't wakas. Hosana, Gloria, sa kataas-taas ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Woo! Yeah! Hosana, Gloria, Jehovah Messiah, halina at awitan. Hosana, Gloria, Omega at Alpha, halina at magawitan. Purihin ang kadakilaan niya, hawitan natin katangian.
maraming kabutihan niya. Halina, sumamba, sabay-sabay na hallelujah. Hey! Woo! Hosanna, Gloria, Nagtatapa, halina at awitan. Hosanna, Gloria, Tanging hari na di magawitan. purihin ang kadakilaan niya. Awitin natin katangian niya. Purihin ang kapangyarihan niya. Alalahanin kabutihan niya. Halina, sumamba, sabay-sabay sa hallelujah. Hosanna, Gloria, Kaibigan, halina at awitan. Hosanna, Gloria, Patnubay, karaway, halina at sayawan. Hosanna, Gloria, Sama-sama, halina at magawitan. Hosanna, Gloria, Hosanna, Gloria, Halina at magawitan. Hosanna, Gloria. Hosanna, Gloria, sa katangis-tangasan. Woo! Salamat po. Purihin po, sambahin po natin ating Panginoong sa Espiritu at katotohanan. Paging dapatin mo po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Sa'yo, Yahweh, tapat na lumalapit, nagpapakumbaba sa banal mong harapan. Dinggin ang panalangin at ang awit. Sumasamo sa biyaya mong ko'y kaawan. Linisin mo, Yahweh, ang aming karumihan. Sala'y hugasan mo, iwaso'y aring kamalian. Lahat ng gawa ay iyong nalalaman. Patawarin mo, Panginoon, aming pagkukulang. Gawing karapat-dapat sa iyong paningin. Isang pusong dapat, O Diyos, aming iyong likhain. Bigyan mo, Yahweh, ng bagong damdamin. Hanggang Espiritong banal ang siyang papagharin. Hangarin ng puso, lubos mong nagbabati, laman ng isipan, sa'yo ay hinihigit. Sa aming kalikuan, kami iyong ituwid. Sa walang hanggang, samahan mo at ihatid. Gawing karapat-dapat sa pagpupuri, sa pagulong paghahandog sa ibang
luwalhati, maging kapatid mo sa pagsamba. Ang iyong spina ay tanggapin ang aking buhay. Buhay na gawin karapat-dapat, gawin karapat-dapat sa pagpupuri, sa pagdulo, paghahandog sa iyong luwalhati. Maging kapatid mo, O Diyos, sa pagsamba. O Diyos, sana ay tanggapin ang aking buhay. Buhay na ba? O Diyos, tanggapin mo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Yahweh. Hangkay tas-tasan. Simula pa lang ikaw na nga ang Panginoon. Ibig mo't iyong habag ay laging naroon. Ang iyong mga anak ay buti ng iyong hangad. Binabago ng ganyan, isang wangis mo'y matulad sa'yo. Ang kapangyarihan sa'yo, ang karangalan sa'yo, ang kapurihan mula noon, ngayon at kailanman. Sa'yo ang kapangyarihan, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kapurihan mula noon, ngayon at kailanman. Simula pa lang ikaw na nga ang Panginoon. Ibig mo iyong habag ay laging naroon. Ang iyong mga anak ay buti ng iyong hangad. Binabago ng ganyan, nasa wangis mo'y natulad hanggang sa'yo. Ang kapangyarihan sa'yo, ang karangalan sa'yo, ang kapurihan mula noon, ngayon at kay sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Sa'yo ang kapangyarihan, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kapurihan mula noon,
minsan pa sa'yo, pagkat sa'yo ang kapangyarihan, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kahulihan, mula noon, ngayon, at kailan, minsan pa sa'yo, sa'yo ang kapangyarihan, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kapulihan, mula noon, ngayon, at kailanman. Sa'yo ang kapulihan, mula noon, ngayon, at kailanman. Sa'yo lamang ang kapulihan, pagkat sa'yo ang kapangyarihan. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Maasa ko na bless po tayo, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kaginhawaan sa pakiramdam. Actually, galing ako sa trangkaso. Talagang pinag-pray ko kay Lord na. Sabi ko, Lord, 2 weeks lang yung ano ko ha. Pagdating ng linggo, okay na ako. Talagang wala talaga akong Moses. Kaya, thank you Lord, binigyan niya ako ng kagalingan. Salamat po. Hallelujah. Batian po tayo. Batian po tayo. Kung magkakagalit, batiin na ngayon. Wala na yan. Sana Gloria. Hosanna, Gloria! Batian mo tayo. Hosanna, Gloria! Jehovah Messiah, halina kawitan. Hosanna, Gloria. Layan ang mahalin at pagawitan. Purihin natin ang kilala niya. Pawitan natin ang pangyarihan niya. Purihin natin ang pangyarihan niya. Alalahanin kabutihan niya. Halina, sumamba. Sabay-sabay sa hallelujah. Hey, hey, hey! Hosanna, Gloria. Halina at kawitan. Hosanna, Gloria. Ihahalin at magawitan. Purihin ang kadakilaan niya. Purihin natin kapanihan niya. Purihin natin pangyarihan niya. Alalahanin kabutihan niya. Halina, sumamba, sabay-sabay sa hallelujah. Hey, hey! Hosanna, Gloria. Kaibigan, kaibigan, halina at kawitan. Hosanna, Gloria. Sabay-sabay, halina at magsayawan. Hosanna, Gloria. Sama-sama, halina at magawitan. Hosanna, Gloria. Hosanna, Gloria, halina at magawitan. Hosanna, Gloria. Yes, Lord. Sinabos na. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.
Talagang masarap magpuri sa Panginoon, di ba? Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang kahanga-hanga ang gawa ng ating Panginoon, kaya kararapat. Dapat lamang talaga natin siyang purihin, sambahin at parangal ang banal na pangalan. Okay po, settle na po ba ang lahat? Talaga meron pang Sige po, tayo po ay, ito po, maraming upuan sa harapan. Dito po, walang tao sa harapan mga kapatid, para yung mga, dyan sa huli, yung medyo mahuhuli. Kayo po, ready na po bang lahat? At ready na rin ba kayo magpatotoo? Bakit? Pili na naman, 3 lang naman po. Diba? Hanggang 3 nga lang. Sige po. Siyempre po, itataas lalo natin ang banal ng pangalan ng Panginoon upang malaman natin talaga kung talaga siya ang nasa buhay natin. Di po ba? Araw-araw yan. Talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Okay po, sige po, dito na po sa unahan. Marami pa pong bakante. Sige po, para yung magpapatotoo ay hindi po ma-distract. Okay po, sige po, alam ko po lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Alam ko merong ready na dyan. Sino po yung talagang, alam ko sa Ate Baby, lagi ready yan. Okay po dito, meron po magpapatotoo. Sa banda rito po, sa bandang kaliwa ko po. Wag po tayong mahiya. Sabi ng Panginoon, pag kinahiya natin dito sa lupa, pagating sa langit, ikahihiya niya din tayo. Ang dami pong blessing. Ate Chora, ikaw? Alam ko, tumataas ka ng kamay. Sino po? Testimony. Ato, si Ate na. Kasi po nasayang oras natin. Naghihintay si Lord. Mapagpalang hapon po sa inyo. Ako po, nagpapasalamat po ako andito. Abay, naiyak agad ako. Salamat po basta andito. Alam na po yun ni Nanay Baby lahat eh. Nagpapasalamat po ako na parating po ako ngayon. Basta pa pinanghawaan ko lang po yung isa is 4110. Sabi ko, ako isa sa'yo, huwag kang matakot. Ay lang po, sa dami po ng pagsubok na tumitira po sa akin. Ay lang po pinanghawaan ko. Sabi ko, stand firm. Hindi po ako maanong. Pasensya na po, kaiiyakan po talaga ako. Kanina pa ako naiyak. Nag-word and worship pa lang po kami. Naiyak na talaga ako. Sabi ko, kahit anong mangyari, hindi niya ako makaagaw. Sa dami po na basta sa kanya lang po ako, lang po. Alam na po naman natin na dati po kasi sa Katoliko ako, naging Christian na po ako. Marami po kasing alam niyo na yung kalaban, gumagawa ng paraan. Pero talaga po, pinaninindigan ko po na siya lang po talaga. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po na andito po ulit ako. Thank you, Lord. Talagang stand firm. Tama, sabi ng Panginoon talaga. Be strong in the Lord. Kailangan nating magpalakas lalo sa Panginoon dahil siya'y malapit nang dumating. Di po ba? Okay, next po. Dito. Ayun. Ito mas sister. Kayla ba ito? Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi meron po kasi kaming talumpati sa school. And yung subject po na yon, talagang, yung teacher po namin sa subject na yon, talagang nanggigisa po siya. Like, talagang gagawin niya lahat para nervousin ka sa harap niya. Ganun po siya. And nung bandang Thursday po, doon po kami dapat magpa-present. Pero na-move po siya ng Friday. Tapos nung Friday po na yun, na-move po siya ulit ng Monday. Tapos nung Monday po na yun, akala ko, tatawagin na ako. Sabi ko, tawagin na sana ako para matapos ako. Kasi kinakabahan talaga ako ng sobra. Pero hindi ako natawag nung araw na yun. Sabi ko, bakit hindi ako natawag? Ganyan. Tapos, yung kaba ko nun, talagang malakas siya. Tapos, nung binasa ko ulit yung talumpati ko, sabi ko, may kulang pa pala, kaya pala hindi pa ako natawag. Tapos, nung nirevise ko po siya, kinabukasan, habang nagtatawag na po yung teacher namin,
kinakabahan na ako noon. Parang unang tawag pa lang, talagang kinakabahan na ako. Tapos sobrang lakas ng kaba ko. Tapos nung natawag na ako, sabi ko, ayan na, dito na. Kasi may takot po ako kapag nagsasalita ako sa harap. Ganyan, kasi hindi ko po alam, basta natakot ako. Tapos yung talumpati pa na yun, kailangan magbuka siyang convincing sa mga audience, ganyan. And ako, yung tipo ng tao na nilalamig talaga pag nasa harap, tulad nito. Basta yun, tapos kailangan pa po nun naglalakad ka para mas convincing yung ano mo sa mga audience. Tapos habang nagtatalumpati po ako, talagang nararamdaman ko nang nanginginig yung kamay ko, namamawis na talaga ako. Then bawat lakad ko po, nararamdaman ko yung tuhod ko na parang bibigay na talaga siya kasi kinakabahan po talaga ako. Pero nung bandang gitna po, nung bandang gitna na ako dun sa talumpati ko, pinastop ako ni ma'am. Tapos akala ko meron siyang bad comment or what. Tapos bigla siyang nag-good. Sabi ko, hala, good yun, gano'n. Tapos na ako. Tapos pag upo ko nun, kinakabahan pa rin po ako nun. Tapos pinakita sa akin ni ma'am yung papel ko. Kasi nasa likod ko lang po siya eh. Pinakita niya sa akin yung papel ko. Over 100, ang score ko po, 97. Sabi ko, nagulat ako. Kasi feeling ko talaga, ang pangit ng pag-deliver ko ng talumpati. So, nung pagkatapos po nun, nung natawag na po lahat, sinabi niya po sa buong klase na mamimili daw po siya ng ilalaban niya. Tapos kasama po ako sa pinagpipilian niya. Dalawa lang po kami actually. Yung isa naka 98, tapos ako 97. Kasi daw po, maganda daw po yung hand gestures ko, yung kilos ko. Parang convincing po siya. Pero nakulangan po siya sa pagdiin ko ng mga words and yung lakas ng boses ko. Sabi ko, dito po lang sa room kinakabahan ako, tapos ilalaban pa ako, ganyan. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord kasi natapos na po yung talumpati ko. Praise God. Pero talagang si Lord, mas convincing lalo ang salita ng Panginoon, di ba? Thank you, Lord. Ano pa po? Dito. Ayun. Si Stephen. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na-miss niyo ako, no? It's been 6 months. So far, nagpapasalamat talaga ako sa Lord na throughout that 6 months, talagang hindi ako iniwan ng Lord. And may mga tao talagang ginamit ng Lord sa buhay ko para tulungan din ako. Especially, di talaga okay yung family ko. Honestly, parang wala na ako sa family ko. So, andun yung struggle talaga na mag-isa, andun yung loneliness. Siyempre, I'm longing rin talaga sa family. Alam naman yun ng iba dito, di ba? But ayun nga, nagpapasalamat talaga ako sa Lord na throughout that 6 months na nawala ako, na-traffic kasi talaga ako sa Alabang. Layo. Talagang ang layo eh. 6 months yung biyahe. Joke lang. So, ayun. So far, thank you sa Lord kasi talagang siya yung nagsusustain sa akin. I have meron work. Ang Lord rin ang nagbigay. Andun rin yung schooling kasi syempre ang hirap pagsabayin ng work at the same time. Nag-i-school ka. Struggle kasi syempre pag galing sa trabaho, uuwi ako umaga, 10, ganun. So, malilate na ako sa school. Parang, minsan iniisip ko, bagsak na ako. Sa life ng college, kapag isa lang yung bagsak mo, i-repeat ka nila, ganun. Or di kaya magbaback subject ka, second year ka na, iti-take mo pa ulit yung first year mo, mga ganun. So, ako, nai-struggle ako kasi hindi ko napapasukan yung ibang subject, hindi ako nakapagpasa. Pero ayun, salamat sa Lord kasi nung nag-enroll ako ulit, pasado naman daw, sabi nila. Hindi ko alam kung pasado talaga ako. Pero sabi naman daw, flat naman daw, okay naman daw, nireview naman daw nila yung background ko. So far, so good naman. So, pasado pa rin naman sa enrollment. Kung papasok, di ba? Nag-iisip pumasok. Pero ayun, salamat sa Lord talaga na, yung being honest lang naman talaga na sa totoo lang, throughout that 6 months, ayaw ko maging stagnant. Yung parang ayaw ko magstay sa isang pwesto lang. So, umaattend ako sa ibang church sa panahon na yon.
There's a conflict sometimes. Pero, ayun naman, tinuro sa akin ng Lord na, saan ba ako nanggaling? Diba? Parang dito na ako pinanganak eh. No, so far. Ma, pumasok ka dyan, ma. Dito mo ako pinanganak, di ba? Hindi ko alam. Dito mo ba ako pinanganak? So, ayun, talagang sabi sa akin ng Lord, going back kung saan ka nanggaling. Parang yung word na ano, tinitignan mo yung likod mo. So, syempre, mahirap rin bumalik, di ba? Kasi alam mo yung nangyari, may mga ganung pangyayari na it's hard to forgive, it's hard to accept na ganito na talaga eh, di ba? Parang mapapaisip ako kasi syempre, yung nakarang umattend kami, yung unang umattend ulit kami, ang iniisip ko talaga, what could be my action? Yung ano bang magiging action ko at saka emotion ko pag nakita ko yung mga taong mahirap i-forgive. May mga ganun, di ba? Paano yung magiging reaction ko kapag nakita ko ulit sila? Andun ba yung love ulit? Or am I nakikipag-usap lang ako kasi wala, andyan sila eh. Kakusapin ko kasi wala naman akong nakakaya naman kung tatanggihan ko sila, di ba? Pero pina-realize sa akin ng Lord na throughout the weeks, ang love pa rin talaga niya ang nagwawagi. Mahirap syempreng mag-forgive kasi masakit mag-forgive. Masakit ring i-accept na ganun na yung tao sa paligid mo. Pero kasi mahirap siyang mahirap yung word, pero ina-accept ko yung mga taong alam kong nakasakit sa akin kasi alam kong nasaktan ko rin naman ng Lord. In-accept naman ako ng Lord. Finorgive ko yung mga taong nag-forgive sa akin kasi finorgive din naman ako ng Lord. Parang walang peace, pero binibigyan pa rin ng Lord ng settlement na mahirap man sa simula. Kasi magsisimula ka ulit, di ba? Magsisimula ka ulit maganito, sisimulan mo ulit yung ganyan. Mahirap na mag-trust. So, sabi ko sa Lord, I trust in you, so bakit di ako magtitiwala sa mga anak mo? Syempre, andun yung parang close kayo, tapos biglang lalayo kayo sa isa't isa, di ba? Parang ka-close mo siya buong buhay mo, tapos wala na. Pero, ayun, nagpapasalamat naman ako sa Lord na andun pa rin yung puso, ay, hinuhubog ng Lord yung puso ko. Winawasak ng Lord yung puso ko, then alam kong uhulmahin ng Lord yon para bigyan ako ng panibagong puso. And andun pa kasi talaga yung song na I really like, yung Pusong Basag. And parang kapag papasok ako sa trabaho, pag nabiyahe ako ng gabi, ang sarap magmuni-muni, pag gabi talaga. So parang feeling ko binigay rin ng Lord sa akin yung trabaho ko pang gabi kasi pag nabiyahe, masarap tumulala sa biyahe. So, pag nabiyahe ako, pinapatugtog ko talaga yon sa earpads ko. So, masarap siya, pero nakakaiyak. Kaso kasi pag nasa jeep ka, iiyak ka, mukha kang ewan, di ba? Para akong ewan nun, sabihin sa akin, nulo, may nag-relop sa jeep. So, ako naman, sipigil naman ako. Ang gagawin ko, doon ako sa front seat. Doon ako tutalala sa salamin, sa gilid ng salamin. So, ayun, andun pa rin yung pinaparealize sa akin ng Lord na kailangan ko pang wasakin yung puso mo para huhulmahin niya ng panibago. So, ako, nag-aantay lang ako na hulmahin ako ng Lord kasi kailangan ko ng paghuhulma. Hindi sa katawan, hindi physically ha. Yun yung spiritually. Kasi, honestly, nag-backslide. Pero ngayon, roller coaster tayo eh. Aangat tayo ulit. So, hinihila tayo ng Lord, pabalik sa Kanya. And, so far,
I know na hawak ako ng Lord. At I'm with talaga sa tulong rin talaga ng family nila, Shirley. Andyan sila. Uy. Andyan rin sila. Thank you, Lord. So, sa tulong rin talaga ng family nila, Shirley, umaahon. 'Di ba? Talagang Nescafe. Para kanino bumapangon. So, 'di ba? Ayun. So, nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay ng mga taong ginagamit ng Lord sa akin, tumulong. At nagpapasalamat rin talaga ako sa Lord na I'm coming back to the heart of worship. So, ayun, maraming salamat po. Okay, next ma, dito ka na. Pakitawag naman si mama. Baka siya na yung mag-next. Meron ba? Meron na? Tapos, isa pa? Ay, ikaw na. Ay, ikaw. Okay po. Tapos na po daw kasi si Brother Spock ang ating preacher. Okay po, sige po, handa natin ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At si Brother Spock po ang ating preacher. na bigla siya nahilo. Sound check. 1, 2, 3. Narinig ba ako? Hello. Ayun. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino nakasubaybay ng aking? Hindi ako kakanta. Pwede mawasan mo yung echo. Yan. Sino pa nakasubaybay ng ating pong mensahe about the Psalms 23? Sino po nakasubaybay rito? Alam ko naman yung second service talaga lahat. Aside from the mga bagong dating. So, okay, I want all of you to stand. Tatayo lahat ay tumayo. Pera lang ako. Ha? Dahil alam naman ni Lord yun eh. Okay? Tayo po ay basahin natin ang Psalms 23 na sabay-sabay. Talaga mang meron ba ako? Mahina daw po yung aking mic. Yan. Yun, okay? So, okay na po. Narinig na po ako ng lahat? Kahit nga walang mic, pwede. Ating pong basahin at nga pala, sino rito may Bible? Sino po may mga Bible? Ang tanong ko ulit, sino may mga Bible? Sige, yung sa susunod na mga linggo, yan. Taas ang mga may Bible na hawak. Amen? Dahil sabi nga sa kalinang preaching, ang salita ng Diyos ang aking gabay. Kung ikay naliligaw, salita ng Diyos lang ang maggagabay sa inyo. Diba? Talo niya pa ang waste. Ang waste ng kakamali pa, pero ang Diyos kailanman, hindi siya magkakamaling itama ka sa tamang direksyon ng inyong buhay. So, aking pong inining lahat, na basahin natin ang Psalms 23, basa. So Psalms 23 verse 1 to 6, tayo lahat ay magsipo. Medyo may iba lang yung angulo ko kasi wala akong mirror yung aking po. So paumanhin na lang po doon sa mga iba ha.
So tayo po ay jump ngayon sa Thou prepares a table before my enemies. Ano pong ibig sabihin ni Haring David doon? Okay? Yan. Kung sa nakarang Sunday, teka, Brother Spock, di ba natakil mo na yan? Hindi po, nagkaroon po ako ng technical problem. Yung ako ang naging technical problem. Hindi ko na-memorize yung pasok ng ano. It means, ang ibig sabihin ng Thou prepares a table before me na sinasabi ni Haring David na sa presence of my enemies ay, next please, David acknowledging his dependence on God. So, David ay umaasa lamang sa Panginoon. Amen. Lahat ba nandito ay umaasa sa Diyos? Hindi ka pwedeng umasa talaga, kapatid, sa mga BFF. Kung may mga BFF kayo, alam ba yung BFF? Best friend forever. Hindi ko man ninalahat. But, minsan nga, ang BFF, nag-change ang flavor. Kaya, kapatid, aking pong sinasabi rito, mas maganda, kapatid, na your hope is in God. Lahat tayo dapat ay umaasa sa Panginoon. David has full trust in God. Kapag tayo ay umaasa sa Panginoon at siya lang ang ating pag-asa, dapat may tiwala ka. Minsan, di ba, pwede ko lang ding isang larawan, tiwala ka sa kaibigan mo. Di ba? Minsan, ang ganyan ang relasyon ng mga magkakaibigan. Tiwala ka dahil mula pa hanggang sa maliliit pa kayo, hanggang sa nagbinata at nagdalaga, hanggang sa kayo ay nagkatrabaho, naging professional, kayo pa rin magkaibigan. Tama? Ganun ang mga antas or category ng gusto nyo sa inyong kaibigan. Pero minsan, umiba ang kanyang kulay. Ang hirap ng ngayon ibalik ang tiwala. Tama o mali? Di ba? Minsan, hindi mo na alam kung siya pa ituturing mong BFF. Dati siyang cheese, naging siyang barbecue. Sino ba yung kumakain ng BFF na yan? Okay, di ba? Pero, ang sabi ng Diyos, at sabi ni Haring David, buo ang tiwala ko sa Diyos. Ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago ang flavor. Tayo pa ang pwedeng magbago ng ugali. Tayo pa ang pwedeng magbago ng ating pagkakilala sa Diyos. Tama o mali? Diba? Pero sabi ni Haring David, ako'y may tiwala sa Diyos. Bakit? And knows that God will provide him with everything he needs. Dahil alam ni Haring David lahat ng kanyang pangangailangan. Alam niyo po yung sinabi rito na pangangailangan, from top to bottom, gano'n mag-provide ang Panginoon. Minsan ang mga tao, installment pa. Minsan later, later muna, later. Alam mo na nga nangangailangan tao later na lang. Diba? Minsan, natatanggihan tayo. Diba, mga kapatid? Mga kasama ko rito? Natatanggihan pa tayo, pero ang Diyos man, He will give kahit ikay nakakalimot. Amen? At sabi pa rito, it does mean that God's provision for our needs is seen by our enemies. Talagang nakikita, naku, pinagpapala ng Diyos niya, ito si sister, si brother, no? Si ate baby, pinagpapala. Titirahin ko nga lang titirahin to, or susubukan ko ng susubukan. Sorry to word use, tira. Kamali lang po. Susubukan ko. Yan ang nakaabang lagi po ang mga demonyo.
Mga kapatid, ang may Diyos talaga po, nakaabang lagi ang demonyo. Hinihintay ka kung kailan kang magkakamali na, Panginoon, kung sa tindi ng aking problema, iniwan mo na ako. Yan ang minsan ng lingwahe natin. Nagiging unthankful na tayo kapag sobra na yung problema sa ating buhay. Ano sabi ng Panginoon sa nakaraang ating mga napag-aralan? Hindi ka dadaan sa isang pagsubok na alam ng Diyos na kaya mo. Amen? Okay. So that God's wants us to think that thou prepares a table. Ang Diyos ay nagbibigay ng, next please, pag-asa. Yan, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ni Haring David sa verse na yun. Thou prepares me a table before my enemies. May pag-asang ibinibigay ang Diyos sa inyo. Kung sa tao, unlimited, sa Diyos, sagana tayo. Kahit minsan, tayo ay, limited pa lang sa tao. Sorry to use the word. Ang sa Diyos ay kailanman, anong oras kang tumawag sa Kanya, na andyan siya. Amen? Minsan pa, natandaan ko minsan, yung time ng, ano pa ako noon, very young pa noon sa, tumatawag ako sa mga sponsor na, talagang lahat, mas marami pa yung reject kaysa sa tutulong. Talaga totoo yan. Kaya, ang iniisip ng tao ngayon, wala nang pag-asa to. Pero if you trust God, if you only depend on God, there's a lot of hope that God will give us to us. Magtiwala at manampalataya ka sa Kanya. So what the Bible say about hope that God gave us? Next please. Hope in God means to bind God's promises to yourself. Ano niyo pong ibig sabihin nun? Kaakibat na, nakatali na sa atin talaga. Na once tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, ng tagapagligtas mo sa iyong buhay, ang ating Panginoong Jesus, andyan na yung pag-asang ibinigay. Kung may nangyari sa iyong masama, na walang tiwala mo sa mga tao, mga kapatid, pero sa Diyos, buo pa rin ang tiwala mo. Akala kasi natin, dahil, sabi ko nga uli, mula pa na maliit, hanggang kayo'y nagbinata, hanggang kayo'y nagdalaga, hanggang kayo'y naging professional, buong tiwala mo sa mga taong yan. Lalo pa dahil sila'y nasa simbahan. Ang simbahan po, mga kapatid, is not a perfect church. Are you perfect? No. Are you perfect? Lahat tayo dito hindi perfecto. So, nandun talaga nakatingin, na laging nakatingin tayo sa mga taong katulad na lang na nagsasalita rito. Pero sinasabi ko sa inyo, tao lang ako. Ginagamit lang ako ng Panginoon and I'm not perfect. I'm subject to perfection. We all subject to perfection. Kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, na siya ang pag-asa mo. Kahit magbago man ang paligid mo, kailanman ikay, hindi magbabago sa pananaw at tiwala mo sa Diyos. Amen? Marami tayong expectation lalo na yung kinagisnan mo. Di ba? BFF mo. Misa pa nga, family mo Hello? Di ba? Even your family, misan na sumasama ang loob mo dahil hindi kanya natulungan. Kaya tuloy ang lengguwahe ng iba, mas mabuti pa ang ibang tao. Hello? Nakaka-react ba kayo doon? Pero mas magandang, mas mabuti
ang Diyos. Dahil yung sinasabi niyong mas mabuti pa ang tao, medyo pa alangan talaga yan. Eh kung wala nga namang itutulong BFF mo pa rin. Di ba? Yan ang sinasabi ng nakabind na sa atin sa lahat na nagtiwala sa Panginoon, ang ating pag-asa ay nasa atin na. Hindi na po maaalis yun. Okay? Pumanhin dito sa kabila, nakatagilid ako kasi kailangan kong basahin ito. And then, intentionally wraps His word and truth around your heart, mind, and life. Kung nagbabasa ka ng Biblia. Hello? Ang pag-asang yan ay nakatali na sa iyo. Ha? Sa salita niya, sa katotohanan, at sa iyong isip, lalo na sa iyong buhay. Kung nagtitiwala ka. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon. Pero pag alanganin ka talaga, hindi mo man nakikita yung pag-asang ibibigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa kapansanan, yung kapansanan namin, ang kalahating buhay namin, nasa bangin na. Or anytime, mga trato o threat sa amin, pwede namin ikamatay. Agree ba kayo doon? Totoo yun. Sa mga may disability. Lalo kung intention mo na pahiyain mo ko dahil wala kang may mga masakit na salita na, ayan, wala naman magagawa yan. Yung salitang wala kang magagawa yan. Masakit na sa amin yun. Degrade mo ang pagkatao namin na may kapansanan. Yun na lang That's the very hard part of our life as a person with disability. May kapansanan. Pagtrato pa lang, pa yung minsan may nag-alok sa akin, Brother Spock, tutulak kita. Saan? Sa wheelchair mo, baka magkamali ka ng tulak ha. O nga, nagkamali. Nag-dive lang naman ako ng walang isda. Yun, pwede lang yun. Maging threat sa buhay ko. I say also, nag-grocery kami ng wife ko. Nilagay lahat ng grocery dito. Slope yung daan. Hindi na kaya ng wife ko na control yung pagganong ko. Kaya pati yung grocery tumalapon, pati ako tumilapon. Oh, it's funny, but anytime there will come an incident na pwede akong mas lalong dumagdag sa kapansanan ko. Inaway ngayon ng wife ko yung mga tao to, inaway. Bakit kasi ginanyan yung asawa mo? Nilagyan mo lahat ng grocery. Ginawa mong, sabi ko, sige, okay lang yan. Siyempre, napahiya na yung wife ko, kaya hindi na niya alam kung anong gagawin niya rin. Kasi, that time, mabigat pa ako. So, I was saying this because kaya natin kailangan ng pag-asa. May mga problema tayo sa ating buhay. Ang problema ko, naging kapansanan ko. Di ba? In everything, I'm limited. But, every time I thank God, nagkakaroon ako ng pag-asa. Ano pa kayong kumpleto kayo? You never thank God that, salamat ako, wala akong kapansanan. You have a lot of things to thank God. Because the hope of God is in you. Amen? Sa lahat na nangyayari sa buhay ko, dahil sa pag-asang ibinibigay ng Diyos. And there ka time na talagang minsan, pwede na akong mamatay that time, but God still give me hope to serve Him. Amen? So, I'm saying this, that you cannot say, bakit ganito ang buhay? Mahirap lumaban, mahirap
lumaban ng patas, merong mayaman, may mahirap, merong mas maraming pera, ako kukunti lang. Totoo naman po, di ba naisip natin yan? Nangungumpira tayo lagi sa mga mayaman. Kung kayo'y nakasubaybay ng aking mga mensahe dito, isa sa mga magandang mensahe na binigyan ng Panginoon, maging kontento ka kung ano yung sa'yo. Amen? Kasi kapag ikay kontento, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Next, please. Anong sabi ng mga Bible boy? Buksan ang ating Bible sa Romans 15:13, please. Nakita niyo na po, Romans 15:13. Yung mga walang Bible sa inyong tabi, pwede pong i-share niyo yung Bible niyo. Ang sabi dito, may the God of hope, amen ha, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Amen. As you trust on God. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Our God is the God of hope. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, paano yung mga hindi tumanggap sa Panginoon? Wala silang pag-asa. No. Is that not the sense na ganon? Kasi, di ba, sabi nga, hindi ko sinabing laging may araw, hindi ko sinabing laging may ulan. Yun ang sabi ng kanta. Kundi, kung siya man ay may Diyos o wala, may araw at may ulan. Pare-pareho ang Diyos kung magtrato. Hello? Di ba? Hindi ka Kristiyano or Kristiyano ko man, God is fair. Minsan pa nga talagang nararamdaman ng hindi Kristiyano kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang iba, bigla na lang namamatay o bigla na lang na-aksidente. Pero we have a lot of things to thank God, but you are still here listening to His Word. Amen? Ang sabi nga, number 1, ang hope na sinasabi ng Panginoon, we have joy and peace, those who trust the Lord. Sino nagtitiwala sa Panginoon? Sino nagtitiwala sa Panginoon? Ang kapayapaan at pag-asa ay sumasa inyo. Kahit anuman ang gulo ng problema, anuman ang nakikita mo sa lipunan na parang wala na kapag-asa, God, those who trust God, ay may pag-asa pa rin. Amen? Hindi dapat tayo, porque wala ka ng pera, kung kailan ka naging Kristiyano, kasi may nagsabi sa akin, kung kailan ako naging Kristiyano, anong ako hindi Kristiyano, marami akong pera. Oo, totoo. Sabi niya, nung naging Kristiyano ako, kulang-kulang na ang pera ko. Ganon. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos sa iyong buhay. Tinuturuan ka ng Panginoon ngayon na hindi sa pera nabubuhay ang tao. Hello? Kasi pag nabuhay ka sa pera at biglang nawala, tiyak mo ba, masasaya pa rin ba maging buhay mo? Kasi ang mga bagay dito sa mundo ay lilipas. Naniniwala ba kayo? Ngunit ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-asa ng Diyos, ang salita niya, kailanman manatili sa iyong puso. Amen? Kaya dapat tayong lagi nagtitiwala sa Kanya. Next, please. At lahat na may pag-asa sa Isaiah 40 verse 31, buksan po natin ang ating Biblia, kung tayo po may Biblia. Ang sabi dito, for those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Maganda siguro sa Tagalog. Pwede may magbasa sa Tagalog niyan? Isaiah 40 verse 31.
Sige po. Verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla, nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat siyang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Lahat ang umaasa sa Panginoon, lahat ang nagtitiwala sa Panginoon, kahit anumang pagsubok sa buhay mo, hindi ka mapapagod, hindi ka manghihina. Because nagtiwala ka sa Panginoon, sa Kanya mo lahat binigay, ikay bibigyan ng lakas ng tulad ng agila. Amen? Amen? Honestly, alam ko ang iba sa inyo, kapag maraming sunod-sunod na problema, halos hindi na sabi mo mga reaction, halos hindi na ako makahinga kung paano ko nga naman susolusyon ang mga problemang ito. Amen? So nakarang pitching ko, hindi akong inabot ng pagtutuyo. Hirap kasi magsalita ng wala nang ano eh. Okay, so, sinasabi ng Panginoon dito, you trust me, kahit in the time na ikaw ay parang bang wala ka ng tiwala sa Diyos. Hello, alam ko may dumarating sa panahon ng ganon. Kapag lalo sunod-sunod ang problema. Pero ako, mga kapatid, araw-araw may problema. But I trust God. Problema saan? At saan po, brothers, baka problema mo? Paano ako maliligo? Paano ako magsisiyar? Paano ako kakain? Paano ako aalis? Kaya sabi ko sa inyo, kapag ako umaatin dito, himala ng Diyos. Na dapat marami kang ipapasalamat sa Panginoon na lagi naghihimala din ang Diyos sa inyo. Amen? Doon sa nang testimony kanina ka, sister, God is good. All the hope is in us. Dahil sabi nga ng Panginoon, nakatali na sa iyo ang pag-asa mula nang tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Tama lang yung na-express niya ng papasalamat siya, naiiyak siya sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, araw-araw ako may problema. Yung ngayon paano ko kikilos, but I thank God pa rin. Nagagawa ko pa rin maligo, nagagawa ko pa rin mag-asikaso sa sarili ko, na kahit naka-isang station lang ako sa isang lugar, dahil hindi man ako naglalakad eh. I thank the Lord, hindi ako parang, Lord, kunin mo na nga ako. Lord, gusto ko nang magpakamatay dahil wala na akong pag-asa. No. Dahil sa sobrang bang laki ng problema mo, ang pag-suicide ang solusyon? No. You don't have the right to kill yourself because of heavy problems in your life. That's the solution. It worsen you. Magiging malala ka lang dyan. Na nagtiwala ka sa Panginoon and yet, ito, you want to end your life. No. That's not the answer. The only answer is to trust God in everything that you do. Amen? Ano man ang inyong gawin, tiwala lang tayo sa Panginoon. Kumain ka man, magtrabaho ka man, mag-aral ka man, saan ka man pumunta, mag-ministry ka man, always trust God kapag ang tingin mo ay negative sa paligid mo. Talagang ang everything on surroundings, nagkakaroon ka ng negative vibes. Pero if you look unto Jesus and to trust God, kaya kong pumunta ng CR. Kaya kong kumain na kahit hindi na ako hinaayan. Kasi may assistant ako. Yun ang binigay sa akin ng Panginoon. May pamilya ako na nag-a-assist sa akin. Amen? Sabi nga sa bahay, ako daw si Don Spak. Kasi pagbangon ko, may kape na.
Siyempre naman kasi they understand what is my need. But you have a lot of things to thank God in your life. Kaya mong magkape ng ikaw lang gumagawa. Kaya mong maligo na ikaw lang mag-isa. Kaya mong umalis ng bahay na wala kang kailangang kasama. Malaki ang bagay na marami kang ipapasalamat sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, bakit ang lupit ng buhay? Siya maraming pera, ako wala. Ang talangin mo doon sa maraming pera, may kapayapaan? Ano sabi rito? May kapayapaan na lahat ng umaasa sa Panginoon. Amen? Next please. Ang sabi pa rito, Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Binibigyan ka ng katatagan ng Diyos na kahit hindi mo pa nakikita na may pag-asa ka, but you trust God na ito ay may pag-asa. Yun ang point na ibinibigay ng Diyos sa atin at gustong sabihin ng Diyos sa atin. Na kahit malabo, brothers, ang labo nito na ito'y mangyari sa buhay ko. Brothers, parang hindi ko na kahit anong sipag, kahit anong sikap ko, mukhang hindi ko yatang abutin ang mga ganito. But you trust God? Ang sabi dito, yung mga talagang hindi mo nakikita na ito yung mangyayari. Yung parabang imposible ay magiging posible. Yun. Pero kung nagtiwala ka sa Panginoon, may kapayapaan ka, at may aasahan ka, darating sa iyo yun. Amen? So, but ako din naman nangangarap din ako. Nangangarap din ako. Bakit? Tao lang din ako, nangangarap din ako kung kailan ako lalakad. Hindi. Gusto ko lang gisingin yung mga tulog dyan. Ang ibig ko sabihin, nangangarap din ako talagang, kasi wala akong access. Siguro, ang paraan lang, yumaman ako para may access ako. Marami akong assistant. Pero binago ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, maghayag ka ng salita ko. Yes, Lord, thy will be done. Kung nasasabaybayan niyo yung mga katuruan na ito, iyan ko sinasabi, na ang pag-asa sa Panginoon, wala sa pera. Ang pag-asa sa Panginoon, wala sa popularity. Lahat ng yon lilipas. Pero kung umasa ka sa Panginoong Diyos, asahan mo, habang buhay yan. Amen? Totoo yan eh. Ano mo nangyari doon? Sabi ng wife ko, sa susunod na nga, hindi ko nang ilalagay lahat yung mga groceries sa loob. Talagang lumundag ako ng walang isda, walang tubig. Sabi ko, pero I never angered na. Kahit sinabihan ko na siya na huwag mo siya nung dadami. Kasi isang karton ba naman? Kasi hindi iba pa yung klase ng wheelchair ko eh. Yung parang piling lagyan. Eh na hindi yata naisip ng wife ko na pakabigat nun. Tapos meron sa likod ko, meron pa mga supot-supot. Eh, slope yun. Sabi niya, kaya mo ba? Oo, kaya ko. Pagkana na, naku, hindi ko na kaya. Naku, nabitawan ako. Yun. Buti na lang, merong karton. Kundi siguro ulo kong pok ang nauntog doon. Yun yung mga parabang a negative thinking na wala ka pa kapag-asa. But in that moment, niligtas ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng pag-asa. Ewan ko lang kasi kung nakapag-ano na kayo. No? Pag sinabi ko yung pangalan ng grocery, masasabi niyo, ay, matanda lang ito si Brother Spock.
Okay? So next please. Ano pa sabi dito? Si Jeremiah 29 verse 11, ating buksan ang ating salita ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen? Kung matindi ang mga problemang dumadaan sa'yo, yung halos nakilala mo nung ikay maliit pa, biglang nagbago, wala kang katiwa-tiwala sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi Kanya pwedeng pabayaan. Hindi Kanya pwedeng saktan. Gusto Niya tumama ang direksyon ng buhay mo. Amen? Walang plano ang Panginoon na saktan ka. Walang plano ang Diyos na pahirapan ka. Ang gusto ng Diyos, yumaman ka. Mag-prosper ang life mo. But ano yung pera? Hindi lang pera, kapatid. Prosper ka na puno ka ng pagmamahal, puno ka ng kapayapaan, puno ka ng pag-asa kahit parang wala ka pag-asa, puno ka ng pag-unawa sa Diyos. Yun ang gustong payamanin ng Diyos sa'yo. Yung puno ng panampalatayang nagtitiwala ka sa Diyos. Hello? Nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi we are too much expectation mo sa buhay mo dahil sila'y kasama ko ng matagal, kaya sila ay aking pagkakatiwalaan ng aking kalagayan, nagbago. Ang halos, nag-iba na yung pananaw mo sa Diyos. May plan si Lord na para hindi ka pahirapan. May mga plano siyang kakaiba sa atin. Minsan na hindi natin maunawaan sa ating mga isip yung mga planong yun. Pero ang plano pa lang yun para ka palang i-prosper ng Diyos. Amen? Kaya ang sinabi niya nga rito sa number 4, He had plans for us to prosper us, not to harm us, and to give us hope. Na ang bawat ginagawa mo, kapag nagtitiwala ka sa Diyos, may pag-asa. Amen? May pag-asa. Maliit man yan o malaki, may pag-asa. Masakit man o hindi, may pag-asa. Hindi man sinagot o sinagot, may pag-asa. Dahil nagtiwala ka, ibinigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Amen? Next please. Okay. Next verse na po tayo. Thou anointest my head with oil. Anong ibig sabihin ni Haring David doon? Ako'y kanyang nilingsan ng aking ulo. Ano ang ibig sabihin ni Haring David doon? Next please. Consecration. Ang ibig sabihin po, ikay setting apart, nilalayo ka, to make or sacred, to devoted, para gawin kang nakatuon ka na lang sa Panginoon. Amen? And irrevocably, to the worship of God, na hindi ka na maaalis sa pagsamba mo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin niyang, kaya kita in-anoint. Thou anointest us with oil. Next please. Ang sabi sa number 1, 1 Peter, buksan po natin. 1 Peter, 2, verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross,
so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, you had been healed. Meron pang magandang magbasa nito sa Tagalog. Pwede pong malaman. Sino pong may Tagalog version? Okay, pwede mag-volunteer kayo that you can read in Tagalog, please. Kasi wala yung cellphone ko pala naiwan. Nandiyan ba yung cellphone ko? Ha? Sige po kapatid. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Kinuha niya lahat ng ating sala para tayo lahat at lahat ng tumanggap sa Panginoon para sa Kanya lang. Amen? Gusto niyo ba na sabihin kayo para sa Diyos? Sino rito may gusto ng ganon? Ako ay para sa Diyos. Sabi mo, ako'y para sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos kinuha lahat ng kasalanan ng tao, siya'y pinako sa krus para matupad lang ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan hindi nabibili, ang kaligtasan hindi nababase sa mabubuting gawa, ang kaligtasan ay hindi nabibili ng pera, ano mang yaman sa mundong ito, ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, kung tatanggapin mo siya na siya ang Diyos ng iyong buhay at humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng kasalanan mo, ikaw ay kanyang anak. Amen? Amen mga kapatid? Ikaw ay anak ng Diyos na humingi ng tawad sa Kanya sa lahat ng kanyang kasalanan dahil noon pa, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? We must live na kailangan natin mabuhay sa matuwid na buhay. Gusto ng Panginoon. Kaya, why sinasabi sa verse na yon na tayo ay nilagyan ng langis ng Diyos dahil inaangkin ng Diyos na ikaw ay anak ko. Amen? Amen? Sino gusto siya anak ng Diyos? Ipalakpak ang mga kamay. Mas daig pa ang kayamanan kapag ikaw ay tinuring ng Diyos na anak niya. Amen? Napakasarap dahil lahat ng pag-asa, pagmamahal, pag-iingat ng Diyos ay suma sa inyo kung lalo nagtitiwala kayo sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng ni Haring David. Dahil ako'y kailangan mabuhay ng matuwid. Once na kayo ay anak ng Diyos, you should live in a righteous life. We should live in a righteous life. Matuwid na pamumuhay. Brother Spock, minsan nagkakamali po ko eh. Hindi naman Panginoon, ang ating Panginoon ay nagbibigay lagi ng pagkakataon. Always God give us a chance to repent, to reconcile to Him, that you will have and God will grant you. At kahit nagkakamali tayo, anak pa rin tayo ng Panginoon. Anak ka pa rin ng Diyos. Kasi tinanggap mo na siya. Amen? Next, please. Dito sa sinasabi, in Romans 6:13, sabi nga, do not offer any parts of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness.
Kailangan po talaga kapatid, ialay mo ang buong katauhan mo sa Diyos. Paano nga ba kung ikaw nga ay anak ng Diyos, ang kamay mo naman nagkakasala? At paano yung bounce back? Oh, itong kamay, ibig na ipalakpak, nananampal ka ng tao. Nananakit ka ng tao. Ganun yun. Dapat ang ating mga bibig ay dapat palay kapurihan lang sa Panginoon, pero ginagamit ito sa panloloko ng tao. Ginagamit mo ang bibig mo na magsalita ka ng masasama. E ang sabi ng Panginoon, ialay mo para hindi ka mapunta sa mga maling gawain o mga wickedness in your life. Kaya nga po kapatid, kapag tayo ay nag-alay sa Panginoon, your spirit, your mind, your soul, your heart to God, offer wholly to Him. Wala kang iiwan. Amen. Iyan ang sinasabi ng ating Panginoon. Na hindi mo dapat sasabihin, pag linggo, Christian ka, born again ka, pag Monday to Saturday, again, wala na yung born. Again? Again to sin? Again na lang. Nawala na yung born again. Hello? Ganun ba tayo? Hindi naman po, no? Pag linggo, born again. Pag Monday to Saturday, again. Again na naman. Remember, God already sacrificed His life to us. Tandaan nyo, ang Diyos ay ibinigay niya at inako niya lahat ng kasalanan natin na dapat tayo ang magdusa. Dahil mahal ka ng Diyos, inako niya ang kahinaan mo. Amen? Amen? Siya ang lumugar na dapat ikaw ang magdanas ng kaparusahan na yun. I will cite just a little about the look of God or look of Jesus nang siya ipapako na sa krus, halos hindi na siya makilala. Yung maamong muka, hindi na naging maamong muka sa dami ng pasa sa pamamaga ng kanyang laman. Wow. We are too blessed. God replaced us. Jesus replaced you. Na dapat ikaw ang ipako. Ako ang ipako. But Jesus took that place because He loved us. Amen? Next, please. At sabi pa sa number 3, in 2 Corinthians 8:5, chapter 8, verse 5, they exceeded our expectation. They give themselves first all to the Lord, and then by the will of God, also to us. Amen? Dapat tayo ay ialay. Kapag tayo ay sinasabing inanoint na tayo bilang anak ng Diyos, dapat alay mo na lahat. Iyan ang sinasabi. Sa Tagalog yan, ang pagkabasa ko niya, inanay nila ang lahat. Walang iiwan ka. Kahit sabi mo, Brother Spock, ang hirap isuko, nag-i-enjoy pa ako. Mahirap yun. Hello? Di ba? Ito na lang, give an example. Pag mahal mo ang tao, mahal mo ang tao, kailangan kalahati lang, mahal mo siya, kalahati hindi. Hello? Ganun ba? Lalo kapag in your marriage life, or to your family, kailangan ba kalahati? Anong sabi? Whole.
buong pagkatao mo, isuko mo na sa Panginoon. Dapat kung ikaw ay nagmahal, ibigay mo ng buo. Di ba? Para bang sinabi ko, sister, I love you with the love of the Lord. Pero pag nakita kita, nangangailangan ka na, pagpa-pray na lang kita. Di ba yung nakarang mensahe natin? Kapag ikaw ay tumulong sa kapwa mo, pagpa-pray kita, alam mong nangangailangan, ito kahit konti. Di ba? It show that you really care for that person. At kahit papaano, you give something para lang maabsnan ang kanyang, mabawas-bawasan ang kanyang hirap. Yun ang sinasabi talaga ng Biblia. Hindi yung pag-pray. Tama na ba? Pag-pray nyo. Pag siya'y lumapit, ipag-pray ninyo. Pero kung alam nyo na kailangan, kahit pa paano, mayroong action na pinakita ka na binigyan mo rin siya kahit pa paano. Amen? Diba? Sabi nga doon sa last na message ko, if you are really compassion to other, hindi yung salitang compassion, dapat compassion with action. Amen? Kasi kung compassion lang, without action, paano nyo maabisnan yung kanyang pain? Hello? Di ba? Next, please. And number 4, God bought us with a price. Wow. Di ba? You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Linaw, no? Ika'y tinubos ng Panginoon ng isang halagang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Dapat pahalagaan mo ang katawan mo na inaalay mo sa Panginoon. Hindi mo siya sinasayang. Hindi mo siya pinapagamit sa makamundong layaw. If you really, God is the God of your life, wala kang iiwan sa katawan mo na dapat ialay mo lahat. Amen? Kaya nga sabi nito, dahil tayo'y tinubos, binayaran ng Diyos sa halagang hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. It's priceless. Tapos ginagamit mo lang ito para manakit ka ng kapwa, para manloko ka ng kapwa. Dapat kapatid, magising ka na doon. Hindi yan ginawa ng Panginoon Diyos para mananakit ka ng iyong kapwa. Hello? Dapat ang iyong pagkatao ginagamit mo para abutin at bigyan ng pag-asa ang ibang tao dahil ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa sa iyo. Hallelujah. Next please. Number 5 is consecrate ourselves because God is holy. Leviticus 20 verse 7 to 8, sabi dito, consecrate yourselves and be holy because I am the Lord your God. Keep my decrees and follow them. I am the Lord who makes you holy. Dapat mamuhay tayo na may kabanalan. Dahil hindi yan ang galing kung kanino man, kundi galing yan sa salita ng Diyos. At paano natin mapapanatili ang kabanalang ito? Sundin ano ang nasusulat sa Biblia. Hello? Ang pagiging holy ay ayon sa Biblia. Kung naniniwala po tayo lahat sa Biblia. Ang holy hindi yung sikap tao. O yung parang nagsisikap ka, gumagawa ka lang ng mga pagtulong. Ay, tama na yan, tumulong na ako sa kapwa ko eh. Namigay ako eh. Hindi po yun ang kabanalan. O, mabait ako. O, meron naman talaga by nature, may mabait na tao. But God is looking for a holy person to worship Him. Amen?
Hindi yung pakitang tao na banal-banalan. Ang banal na sinasabi ng Panginoon, you must live in a righteous life. Mabuhay tayo ng matuwid. Wala kang nasasaktan na kapwa mo. Dapat makita sa iyo ang pagiging Kristiyano o born again. Amen? Dahil ang reliyon hindi makakapagligtas sa atin. Ang reliyon ay hindi makakapagligtas sa atin. Dahil ang reliyon ay gawa lang ng tao. Ang tunay na makapagligtas sa atin, mabuhay ka ng matuwid. Live a holy life to God. Live a righteous life to God. Amen? Gising pa ho kayo lahat? Amen. Dahil sabi ng Panginoon, ang consecration, ano yung po yung uli? Ihiwalay ka sa makamundong, ihiwalay ka sa makalaman, ihiwalay ka sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Ihiwalay mo na lahat. Meron ba ritong nabubuhay noon na maraming pera? Walang sumagot. Ibig sabihin, okay, good. Hindi pala nabubuhay noon na maraming pera. Kasi sabi nila, kapag biglang nawala, parang hirap mabuhay ng maraming pera. Kasi sa pera na lang umaasa. Wala ng Diyos. Diba? Next, please. Okay, I think I will explain this for my next sharing to you because I have a limited time to share this next sharing natin. Pero ito lang ang aking iiwan ng salitang ito. Ang lahat ng bagay na inyong natatamo ngayon sa buhay nyo ngayon, masaya, kahit paano kumakain, 3 beses ang araw, may trabaho, may bahay, or hindi ka man sabing nakatira sa kalye. I mean, in a good life. But one thing I will remind you, that all of these things, lahat sa mundo, ay lilipas din. Paano na lang kung wala kang Diyos sa buhay? Paano na kung wala kang Kristo sa buhay? You have everything, but in a glimpse of your life, na wala ang lahat ng ito, masasabi mo pa lang, oo, kilala ko ang Diyos. Anong sinabi na ibabahagi natin? Ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, ang lahat na tumanggap sa Diyos, ay may pag-asa, may kapayapaan na hindi mahanap sa mundong ito. Kapayapaan na halos talagang your life will be content for what you have right now. Reminder ko lang sa inyo lahat. Kung ako nalampasan ko lahat yan, sa awa ng Diyos, na dating nagtatrabaho, masakit din sa akin na wala na ako ng trabaho. Parang kasing tingin ko sa sarili ko, para kung inutil. But I trust God. He will provide for my family. Natuwa ako dun. Because I trust God. Binigyan niya lahat sa akin. Na hindi ko na kailangan magtrabaho. Basta paglingkuran mo lang ako. Kung nagawa sa akin ng Diyos yan, kayong kumpleto ang katawan, hindi nyo man lang maisasabi sa Panginoon, sige Panginoon, ikaw nang bahala sa buhay ko. Give me your direction. Amen? Kung nakaya ko, kaya nyo rin lahat. Just trust God. Tayo lahat ay tumayo po. Amang banal, maraming salamat, Lord.
Hindi aksidente, Lord, na kami narito, Panginoon. Hindi na nagkataon na inimbita kami. Hindi, Panginoon, pagkakataon lang ito. Kunding sadya, Panginoon, na talagang oras na namin mapakinggan ang iyong salita na kailangan pa namin noon pa. Dalangin ko, Panginoon, na sana, Panginoon, na tanggapin kita ng buong buo sa aking buhay. Na ikaw ang magiging maggagabay sa aking buhay. Dahil kung aasal ako sa sarili ko, Panginoon, walang mangyayari sa aking buhay, Panginoon. Kundi lungkot lang, masakit, problema, walang kapayapaan, walang kapag-pag-asa. Dalangin ko, Panginoon, sa oras ito. Maraming salamat doon, napakinggan ko yung salita. Dalangin ko, Panginoon, na kumilos, Lord, ang iyong salita sa aking puso, Panginoon, sa aking isipan. Na iisa lang ang aking iisipin, Panginoon. Hindi mo ko iniwan. O Diyos, sa oras ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga pabigat at mga kamalian ng aking gawain ay sinusuko ko, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, tanggapin mo ko bilang anak mo. At nawa, Panginoon, sa narinig kong mga salitang ito, ang iyong banal na salita ay ibabaong ko hanggang sa pag-uwi ko, hanggang ako'y nabubuhay pa sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na napakinggan ko iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na narito ako sa inyong harapan. Ito po samantalangin ko sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.